Habemus Papam. Ngayon po ay mayroon na tayong bagong Santo Papa sa Simbahang Katolika sa katauhan ni Pope Leo XIV. Pero bago pa man siya mag-uumpisa sa kanyang pamunuan sa Simbahang Katolika, kilalanin muna natin ang mas naunang Santo Papa na nagdala ng pangalang Leo, si Pope Leo XIII. Sino nga ba si Pope Leo XIII at bakit napakahalaga rin na makilala natin siya sa ngalan ng ating kasaysayan at sa kasaysayan ng mundo, lalo na ang kanyang ambag sa ating pananampalatayang Katolika. Si Pope Leo XIII ay isang Italyano. Siya ay si Gioacchino Vicencio Rafael Luigi Pecci. Bilang Santo Papa, pinalitan niya si Pope Pius IX taong 1878 na siya naman ay pinalitan ni Pope Pius X taong 1903. Isang kilalang makabagong Santo Papa ng kanyang panahon. Kilala rin siya bilang tinatawag na Pope of the Workers o kaya Santo Papa ng mga manggagawa dahil noong taong 1891 kanyang pinalabas ang kanyang unang encyclical o kaya ang unang kinikilalang papal encyclical sa title na Rerum Novarum. Ang Rerum Novarum ay kinilala ang karapatan ng mga manggagawa sa tamang pasahod, sa tamang working conditions at iba pa. Panahon din niya nung ni-revive ang mga aral ni St. Thomas Aquinas sa Simbahang Katolika. Kaya ito ang nagbigay daan sa pagkatatag ng maraming universidad sa ngalan ni St. Thomas Aquinas. Taong 1899, nang kanyang pasinayaan ang debosyon sa Sagradong Puso ni Jesus o Sacred Heart of Jesus. Kung tayo po ay nagsisimba tuwing unang biyernes ng buwan, dito po nagsimula ang debosyon na iyon. Panahon din ni Leo XIII nang kanyang paumpisahan ang debosyon sa Santo Rosario. Gaya ng Santo Rosario, isa siyang deboto ng mahal na Birheng Maria, kaya siya rin ang nag-promote ng pagsusuot ng mga scapular sa mga leeg ng mga deboto. Marami rin siyang kinanonize na mga santo. Isa na po dito si John Baptist de la Salle. Sa kasaysayang pandaigdig naman, panahon ni Leo XIII nang karamihan ng mga kaharian sa Europa ay lumaban para sa kanilang kalayaan. Ilan na rito ay ang Italia, Germany, at Pransya. Sa Pilipinas naman, panahon ni Leo XIII nang umusbong ang kilusang propaganda, ang pagkatatag ng KKK, pagbaril kay Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, at ang pagsiklab ng himagsikan laban sa mga Espanyol, pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Espanyol at Amerikano, at digmaang Pilipino at Amerikano. Kasama na rin dito ang pagproklama ng ating kalayaan. Nakipag-usap din si Leo XIII kay Governor General William Howard Taft upang hindi bilhin ng gobyerno ng Amerika ang mga lupain na minsan ay hinawakan o nasa ilalim ng kontrol ng mga praile. Sa panahon ding ito ay naitatag ang unang non-sectarian educational institution sa Pilipinas, ang Kolehiyo Pilipino, na ngayon ay kilala bilang National University. Napakalaki ng mga naiambag ni Pope Leo XIII hindi lamang sa ating pananampalatayang Katolika, kundi pati na rin sa paglapit ng simbahan sa mga ordinaryong tao. Matapos ang mahigit isang siglo, tayo
ay magkakaroon uli ng Santo Papa na nagngangalang Leo sa katauhan ni Pope Leo XIV. Nawa ay maging matiwasay ang kanyang pamumuno at ituloy ang mga naumpisahan kagaya ni Leo XIII, ni John Paul II, Benedict XVI at ni Pope Francis sa paglapit ng simbahan sa mga tao. Kaya naway ipanalangin natin ang ating bagong Santo Papa. Yun lamang po. Maraming salamat.